buhaykorea.com po. So, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng katinig. And hopefully, matatapos na natin so we can go on to lesson proper. So, kahapon, pinag-aralan natin ang 4 pa na katinig at ngayon naman ay 5 pa na katinig or consonants. Okay? So, ang una ay k. Ang tunog nito ay aspirated or yung tinatawag nilang parang may hangin. So, para siyang K talaga na sound. Like, ka, ka. Paglalagay mo yung finger or yung daliri mo sa harap ng bibig mo, tapos binigkas mo to, merong lalabas na hangin. Ka, ka. Okay? So, ang tunog niya ay ka, like kitchen. Yung K ng kitchen. Ka. Okay? So, lagay natin ng patinig. So, ka, 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 sorry, ka. Okay? Next naman ay pa. So, ang tunog nito, para siyang letter P talaga, na merong hangin. So, gaya ng sabi ko, pag nilagay mo yung daliri mo sa harap ng bibig mo at binigkas mo ang tunog nito, merong hangin. Pa, pa. Okay? So, isulat natin. Okey-dokes. Pa, 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 pa. Next, cha. So, ang cha ay nabubuo ng ito, tapos meron siyang maliit na guhit sa itaas. Ang tunog nito ay parang CH or cha. Ito ay parang K at ito ay P. So, cha, sulat natin. Cha, 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 cha. Next naman ay ta. So, ang tunog nito ay parang letter T at kaya nang sabi ko, pag nilagay mo ang daliri mo sa harap ng bibig mo, merong lalabas na hangin. So, ta. 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 Okay? At ang pangapat ay ang ha. So, yung parang letter H na sound. So, una, guhit sa taas, dalawang guhit, at bilog. So, ang tunog nito ay parang letter H. So, ha. 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 Okay? So, additional, yung mga aspirated consonants natin. Ka, 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 ka. Pa, 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 pa. Cha, 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 cha. Ta, 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 ta. Ha, 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 ha. Kagaya ng sinabi ko, pag binanggit nyo or pag pronounce nyo ang consonant na to, merong parang hangin. Merong hangin na lumalabas sa bibig. So, pag nilagay nyo yung daliri nyo sa harap ng bibig nyo at sinabi nyo yung ka, mararamdaman nyo yung hangin. So, iba to sa pag binasa nyo to, ka, walang hangin. Pero ito, merong hangin. Ka. Okay? So, ang susunod naman natin pag-aaralan ay ang mga double consonants.